Diyos sa sandali na ating hinihintay ang ating banal na pagkakatipon sa harapan ng ating Panginoon. At tayo po ay isimula na sa ating gawain ang paghandog o pag-ukol ng ating mga pag-awit sa ating Panginoon. Awitin po natin page 125. Kristo ang buhay. Kaligtasan sa Iglesia ng Diyos na buhay. Kaya't halina, nagling lumapit, aral ng Diyos sa puso'y iukit. Layuan ang sala, si Kristo'y ligid, ilaw at sandata, hanggang sa huli. Nagkalat ang dilim sa dadaanan, bilangguan ng puso malaya. Kaya't mag-ingat ka, o kababayan, ang mundo'y malapit ng wakasan. Layuan ang sala, si Kristo'y ibigin, ilaw at sandata, hanggang sa dilim. Dali pumasok habang may oras sa pintuan ng tubang ng ngalan. Si Kristo ang pinto na dadaanan, nang marating mo ang bayang banal. Layuan ang sala, si Kristo'y higit, ilaw at sandata, hanggang sa libing. Ilaw at sandata, hanggang sa libing. Ang sunod po nating awit, mga kapatid, page 111. Nais mo ba ang tunay na buhay? Nais ko ba ang tunay na buhay, ang buhay na wala hanggan? Gawang masama, iyong iwasan, ng mo ang buhay. Kung nais mong ikaw ay maligtas, lumapit ka na kay Jesus. Tagumpay mo ay maaasahan, hindi tayo katulad. Kung ikaw ay sadyang susunod sa lahat
tanging pastor si Jesus. Ebanghelyo ang tanging saligan ng pagtuturo ka, manala. Magbabago ng asal at buhay sa iglesyang papasukan. Kung ikaw ay sadyang susunod sa lahat ng utos ng Diyos, sa tanging iglesia ng Diyos na buhay, ang tanging pastor si Jesus. Tanging pastor si Jesus. Samantalang may buhay, page 39. Samantalang ako'y nabubuhay, ay pupurihin ko ang Panginoon. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos, samantalang ako'y may buhay. Isang mabuti bagay ang magkasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong Panginoon, o mataas-taasan. Sapagkat mabuti ang umawi ng mga papuri sa ating Diyos. Ito'y ligaya na kanyang marinig, tanging naalay ng lingkod mo sa iyo, O Ama.
taas-taasan sa Panginoon o mataas-taasan. Mga kapatid, isang awit na po. Page 131. Mga batang IDB. Dakila sa kaharian ng langit, ay Jesus, lima na batang pasli sa mga magulang ay nakahihingi isang pangikatloob sa Diyos ay nakamit. Mga kabataan sa kasalukuyan, gawing panuntunan ng kadakilaan. Mga batang musmos na may mura, isipan may puso malinis mula pagsilang. Ang iyan nila ay totoo, kaingin-ingin. Mga batang pasli, banal at marikit. Ang anghel ng Diyos na nagsisilapin sa kanyang harapan, tuwing na umaawit sa bahay ng Diyos, tayo'y manatili. Dito'y ugaling magawang mabuti. Tayong mga
may puso malinis mula pagsilang. Mga kapatid, tayo po ay sama-samang tumindig at tayo po ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa hapong pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilan pong mga hamak at mga walang kabuluhan pong mga alipin. Sama-sama po kaming nakapanindigan sa iyong banal na harapan. Bagamat hindi po natitiklop ang aming mga tuhod, ay nangangayong papa naman ang aming mga puso. Kumikilala at tumatanaw na malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan. Sinasamba at pinupuri ka ng bawat isa sa amin ang naaayon po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, ng marami sa maraming mga bagay ng aming hiram na buhay na iyong ibinigay. Ang lahat ng mga bagay na aming tinatangkilik, siyang dahilan kung bakit nananatili po kaming nabubuhay sa ibabaw ng sanglibutan. Taglay po namin ang buong karapatan at pagkakataon na sa oras na ito ay muling humarap sa iyo at ganapin namin ang mahalagang tungkulin na isinabalikat mo sa iyong mga anak. Dakilang Ama, ang bagay pong ito ay higit sa lahat na amin pong ipinagkapasalamat, amin pong kinikilala at tinatanaw na malaking utang na loob. Dahil lang po sa karapatan na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin na kami ay iyong hinirang, pinili, ibinukod sa maraming bunton ng mga taong nabubuhay sa ibabaw ng sanglibutan. Ang karapatan na sumbitla ng iyong maluwalhating pangalan. Ang karapatan na tawaging iyong mga anak na tinatawag sa iyong marangal na pangalan. Dakilang Ama, dahil lang po sa biyayang ito na naganap sa bawat isa sa amin ay wala po kaming maaaring ibayad o itumbas sa iyong mayamang pag-ibig, kundi maliban na lamang po ang sa ganito mga kaparaanan na sa tuwing sasapit ang sandali at oras ng aming pananambahan ay magsama-sama po kami na yung mga alipin, mabuklod ang aming mga pag-iisip, ang aming mga puso at damdamin ng banal na kaisipang nagmumula sa iyo upang ikaw, dakilang Ama, ay pagsama-samahan naming purihin at dakilain namin at parangalan ka namin dyan po sa iyo kabanal-banalang kaitaasan. Ikaw ang aming Diyos na buhay, ang Diyos na mayaman sa kagandahang loob, na lumikha ng lahat ng mga bagay. Isang Diyos na walang kamatayan, isang Diyos na Ama na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at mga kagandahang loob. Nabubuhay kami dahil sa iyo. Tagay namin ang aming pagkatao dahil sa iyo. Ikaw ang siyang lumikha sa amin at nilarawan mo po kami sa iyong dakilang kapangyarihan na malinis at banal at maluwalhati sa iyong dakilang paningin. Kaya't sa iyong dakilang kapangyarihan, dakilang Diyos at magagawa, ay sa iyo po namin ilalagang ang aming buong tiwala at pag-asa na ikaw po sana ang siyang manguna sa unahan at sa hulihan ng aming mga paglakad. Gabayan mo po kami sa landas ng buhay na aming nilalakaran, sa aming paglalakbay, sa aming pagdala ng pamilya, sa aming pong pakikipamuhay sa daigdig na ito. Daigdig na puno ng kabuluhan at katampalasan ng daya ng sanglibutan. Ngunit sa iyo po kapangyarihan, dakilang Ama, ikaw ang may sabi na ang iyong mga anak ay patuloy mong kakalingain, magiginhawahin, tutulungan sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Papawiin niyo po sa amin ang takot, pangamba, pag-aalala, ang kawalan ng pag-asa, ang kalungkutang lumilikhan ng kawalan ng pananampalataya, kundi ano man ang hirap na aming tiisin, mga pagsubok ng buhay na aming harapin, maging kamatayan man na aming danasin. Nananalig kami, dakilang Ama, na ikaw ang makapangyarihang Diyos na siyang nakaalam ng aming kapalaran. Kung kahit sa iyo na lamang po namin pinagtitiwala ang aming buhay at kalagayan, na kami ay iyong gabayan sa tuwin-tuwina upang makita mo po ang bawat isa sa amin. Sa tuwing magtitipon-tipon kaming iyong mga anak, taglay po namin ang ngiti sa aming mga labi at saya at galak sa aming mga puso
na ikaw ay aming patuloy na awitan ng dalanginan at luwalhatiin dyan po sa iyong banal na kaitaasan. Amen. Dakilang Ama, ang bawat isa sa amin ay nabubuhay sa daigdig na ito na minsan inasumpong po sa amin ng mga kapintasan. Siya nga po. Sa mga bagay na di naging marangal at kasang-ayon ng iyong dakilang kalooban. Ang aming pag-iisip at pagkatao ay dadala minsan ng lakad ng sanlibutan ito. Ngunit ikaw ang may sabi na mapapalad ay iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, na hindi mo na inaari pa ang kanilang mga pagkukulang at kasalanan sapagkat inilaga mo ang iyong anak, ang aming tagapamagitan sa iyo, ang Pasko at kapayapaan ng aming buhay sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus na namatay at muling nabuhay at kumailang lang sa iyong dakilang sinahupunan at magbabalik sa huling araw. Patuloy kaming may pamamagitan sa iyong dakilang harapan na sa oras na ito ang mga pagkukulang at kapintasan, ang mga pagkakamali na likha ng aming kabiglaan ay patuloy mong papawiin sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, igagawad po ang iyong banal na pagkapala, ang iyong santong bendisyon sa galilinis at sa pagkapatawat ng lahat ng aming managawang mga kasalanan. Amen. Dakilang Ama, tulungan mo po ang lalaki talaga mo sa iyong buong kapisanan. Kapatid na Ruel Santiago, ang punong lingkod sa loob ng aming pagkasama-sama. Kasama ang lahat ng mga lalaki at babaeng katulong niya sa gampaning pag-aakay sa iyong mga anak. At nananalig kami dakilang Ama. Sa iyong kapangyarihan ay lahat ay aming magagawa. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Magpakayahig ka po sa iyong mga kinakasangkapang mga katanang. Loobin mo po na masambitla namin na may buong linis at katapatan sa gitna ng iyong mga anak ang iyong mga salita. Hindi lang namin masambitla at masaysay ng aming mga labi, kundi maipahayag namin na may buong kalakasan at katalinuhan at kapangyarihan upang makita mo po ang iyong mga anak patuloy na sumisigla sa kanilang pananampalataya, patuloy na tumitibay sa paglilingkod, na patuloy na nabubuhay sa matuwid na paraan ng pamumuhay na nakabatay sa iyong mga palatutunan. Ang kabutihan at kabaitan at ang kabanalan at katotohanan maghahari sa puso ng bawat isa sa amin. Dakilang Ama, sa buhay na ito, iba't iba po ang suliranin ng iyong mga anak. Ang suliranin na siyang sakit, pinahintulot mo na mangyari sa aming buhay upang aming mapagsanayan. Napagsanayan naming maunawa na kami mga tao lamang. Napagsanayan naming matutunan na kami nilikha mo walang magagawa kundi ang umasa sa iyong kapangyarihan at tulong at magagawa. Ang mga anak ko po na dumadanas na mahihigpit na pagsubok dahil po sa mga karamdamang kanilang tinataglay. Ikaw ang nakakaalam, dakilang Ama, ng lahat ng bagay. Walang ang amin pong pakiusap ay biyayaan po ng kaginhawahan ng kanilang mga pag-iisip, ng kanilang mga pangatawan, upang ang lakas na igagawad po sa kanila ay magagamit din po na ang bawat iya sa amin sa masiglang paglilingkod. Ang aming kapatid na Luz Piminda Santiago, ang aming kapatid na Loyola Manggubas, ang aming mga kapatid na Danilo Santiago Jr., ang mga may kaedad na sa buhay, ang mga anak ko po nasa ganitong kalagayan, malaki man at maliit, pagdaramdam at sakit na dinaranas ng iyong mga alipin sa mga pagsubok sa kanilang pagkapamilya, sa kanilang paghahanap buhay, at sa kanilang pong pamumuhay. Iba't iba pong pagsubok at kahirapan at pagdaramdam ang aming naranasan. Ngunit wala po kaming magagawa kundi ang umasa na lamang sa iyong kapangyarihan at magagawa na pagdalang habag ka po sa iyong mga lingkod upang magkagayo ang bawat isa sa amin. Hindi lamang sa bawat isa sa amin kundi ang hirang na buhay na iyong ibinigay sa bawat sandali po nito, sa bawat patak ng sandali at oras ng aming kalagayan ay amin naman pong magagamit sa pagluwalhati, sa pagpuro, sa paghanap ng dakilang kaluwalhatian ng iyong kapangyarihan, sa kasakdalan ng pananampalataya at paglilingkod na siyang hinahanap po sa buhay ng bawat isa sa amin.
Dakilang Ama, umaasa po kami na maging ang iyong mga anak na nasa dako ng kabataan. Ang mga magulang sa kanilang tahanan ay lumusin na muna po sana sa amin ang iyong mga pagkapala. Ang banal na takot na nagmumula sa iyo, ang pag-ibig at pananampalataya na nagmumula sa iyo ay patuloy na maingatan namin sa aming mga puso upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Kundi sa bawat araw, oras, sandali ng aming mga buhay, ay inaalala namin ang iyong mga palatuntunan na maging gabay at tanglaw ng bawat isa sa amin. Sa landas ng kapalarang aming nilalakaran, mapikit man ang aming mga mata, dumating man ang panahon ng wakas ng aming hininga, ay mga anak mo na po kaming mapapalad. Isang kisap matay, babaguhin na po ang aming kalagayan. Sa kaluwalhatiang wala hanggan sa pagbabalik ng aming Panginoon ay pataglay namin ang isang mapalad na pag-asa sa kapag-amana po namin ang iyong pangakang buhay na walang hanggan. Umaasa kami, Panginoon, na sa oras na ito ay nakararating sa iyong banal na kaitaasan ang aming mga pakiusap at pamanhin. Ang aming pangailangan, hindi man po namin ito isa-isahin ang aming mga damdamin na inalal. Natatalastas mo na pong lubos ang lahat ng mga bagay na ito. Ang kapayapaan nawa ang sumaming lahat. At sa darating at nalalapit na araw ng aming pasasalamat, ay muli po namin maihanda ang aming mga sarili. Tataglay ang isang banal na hain at buhay upang sa pamamagitan naman nito'y magkatipon-tipong kami sa pagkakaparaan ng inihanda ng iyong munting pangasiwaan ay magawa namin na may buong karapatan at kapangyarihan ang banal na pasasalamat. Pagdakila at pagtanaw ng aming malaking utang na loob ay aming mabayaran at maiyalay sa iyong dakilang kapangyarihan. Maasa kami, Panginoon, ng lahat ng aming mga pakiusap. Dagdag mo na po ipagkakaloob sa bawat isa sa amin at ang iyong bendisyon sa aming pong isasagawang pag-aaral, sapagkat sa tuwing aming lalasapin ng tinapay, ay patuloy naming inaalala ang kahalagahan, ang kamatayan ng aming Panginoon. Na siyang may sabi na sa tuwing aming lalasapin ng tinapay, ay patuloy naming inaalala ang halaga ng kanyang pagkamatay. At naghihintay naman kami na taglay ang banal na pag-asa ng kanyang pagbabalik. Sa huling araw, ay magkakasama-sama kami sa isang bagong kalagayan, sa isang bagong Jerusalem, sa isang bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kapayapaang tunay at ng walang hanggang buhay. Ito po ang aming sabot pakiusap at nananalig po kaming lubos na maging ang iyong mga aliping nasa malayong lupain sa iglesia kanilang bahay, sa aming mga kapatid na nasa kanilang barracks, military barracks, quarters barracks, workers quarters, at iba't iba pa naming mga kapatid na kabilang din namin sa gawain ito. Maasa po kami na ang lahat ng ito igagawad ko po ang iyong bendisyon. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, sa aming dakilang tagapagligtas. Amen. Napatulit po tayo mga kapatid sa ating banal na gampanin sa mga sandali pong ito at bago po tayo dumako ay tayo siguro basahin ang palibot liham ng ating pangasiwaan, ikadalawa ng Disyembre taong 2020, palibot liham ng punong tanggapan bilang 3 serye ng taong 2020 para sa mga mangaral, mga diakono, mga kalihim, panglokal, mga coordinator panglokal at sa lahat ng mga kapatid sa iglesia. Ang taunang pasalamat ng Bayan ng Diyos na IDBCJ para sa taong 2021. Nais ipabatid sa lahat ang mga sumusunod na mahalagang alituntunin alinsunod sa magiging mga kaparaanan ng ating pagdiriwang na ninanais nating maibatay pa rin sa nananatiling ipinaiiral na mga panuntunan ng ating pamahalaan sa ating kinakaharap na suliraning pandemya. Bagamat sa gitna ng ating nadaramang kasabikan, kaligayahan at nagkakaisang diwa ng pasalamat, ay laman pa rin ng ating mga isipan ang pag-iingat sa ating pangkaligtasang pangkalusugan. Sa ganitong kadahilanan ay hindi pa rin natin maisasagawa sa pagkakataong ito ang isang pagsasama-samang pangkalahatan, at sa halip ay ibinumungkahi ng ating pangasiwaan ang mga sumusunod na kaganapan. Ayon sa aklat na unang Kronika 29:13, kaya't ngayon aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan.
Ikalawa, ang magiging tema ng 2021, taunang pasalamat, ay ang pasalamat, pagpuri, at pagluwalhati ng bansang IDBCJ sa maluwalhating pangalan ng Diyos. Ikatlo, ang bawat lokales ay nasa sa ilalim sa iba't ibang antas ng community quarantine. Batangas, GCQ, Nueva Ecija, MGCQ, Manila, GCQ. Iba't iba pong antas ng community quarantine. Ito ay batid na rin sa pinalabas ng mga pamantayan ng gobyerno tungkol sa mga gawaing pangkalusugan. Kaya't pinarapat ng pangasiwaan na ganapin ang taunang pasalamat sa pamamagitan ng tinatawag na blended approach o magkahalong online at aktwal na pagsasagawa ng pagtitipon. Number 4, online virtual pasalamat. Sa panguna ng Kapilya Sentral ng Iglesia, isasagawa ang online pasalamat na kapalolooban ng mga handog na awit ng mga kapatid mula sa iba't ibang lokales. Ang seremonyal at iba pang bahagi ng palatuntunan, ito ay live na ipalalabas sa ating Facebook page. Number 5, aktual na pasalamat. Ang mga lokales o mga kapatid na nagkaroon ng pagkakataon, kasama ang mga ngaral na maisagawa ang mukhaang pagdaraos ng pasalamat na nakabatay sa gawaing umaayon sa dakong kinaroroonan. Marapat pa rin na bigyang pansin ang mga pangunahing alituntuning tungkol sa pangkalusugan sa oras na isagawa ang palatuntunan, gaya ng narapat na distansya at pagsusuot ng face mask o face shield. Number 6, ang alinman sa dalawang kaparaanang ito ay maaaring gawin na nakabatay sa kalagayan ng dakong kinaroroonan. Ang nakatalagang mangaral sa lugar ang binibigyan ng karapatan upang alamin, isaayos at imungkahi sa mga nahasakupang kapatid ang pinakamarapat na isagawa. Na kung sakali magkaroon ng internet malfunction, ay binibigyan ng karapatan na pangunahan ng sino mang nakatatandang kapatid sa dako, mangaral, diakono, ama, ina o anumang nakatatanda, o may kakayahan na pangunahan ng panalangin, pagkataas ng kamay sa pagpuri, doksolohiya at maging ang pagbabasbas. Ika-8, ang panalangin pagsalubong isasagawa sa oras na ika-11:45 ng hating gabi, 11:45, -15 bago mag-alas 12. Sa araw na ika-31 ng buwan ng Disyembre. Ito ay pangunahan ng Kapilya Sentral sa pamagitan live broadcast sa ating Facebook page. Sundin ang numero 7 kung hindi maisasagawa. Number 9, ang programa naman ng pasasalamat ay magsisimula sa ganap na ika-8 ng umaga, Enero 1, 2020. Inaanyayahan ng bawat kapatid, panglokal, grupo, o individual na makapagdala ng kanilang mga handog na awit o tula o video. O video na ng ating mga kapatid bago o hanggang December 25, 2020. Halimbawa, si kapatid na David ay tutula o aawit, padala na agad sa tech team. Sa Facebook account ng ating IDBCJ Tech Team. Brother Aldo Santiago, Sis Eva Santiago, Brother Michael Baluis, Brother Jet Cebu, Brother Brian Santiago. At maaari makipag-ugnayan sa mga coordinator panglokal o maging sa ating mga mangaral tungkol dito. Number 11, ang mga mangaral at mga pinuno ng distrito ay naatasan na magsumite ng format ng kanilang gaganaping paraan ng taunang pasalamat, blended, online, actual hanggang December 25, 2020. Para po may record ng pangasiwa, ano ba yung sitwasyon ng ganun lugar. Mga kapatid na Ruel, kasi centralized po ang meron siyang tinatawag na isang video lang, isang broadcast lang ang marinig sa Central Chapel. Pero dito po sa ating lugar, ang inyong kapatid kay Cristo, Sister Felicia El Cebu, General Secretary sa kaalaman ng kapatid, Brother Ruel, B. Santiago, Presiding Minister. Mga kapatid, dito po sa atin, may chapel tayo, punta tayo sa chapel. Pero yung mga maedad, mga kapatid na nais nila sa bahay, o online po kayo sa ating Facebook page. Pero yung ating awit ay i-download na ng tech team para kung hindi kumasya doon sa oras na ng seremonya, pwedeng i-adjust ng tech team yung ating mga mapapanood ng mga video ng ating mga awit, individual, group, at pwedeng tula o awit. Papadala po natin sa tech team, mapanood natin. Pagkatapos ng pasalamat, maaaring may nag-aawitan pa, mapanood natin sa
video o sa live stream yung mga handog na awit. Ang mahalaga po dito ay wala pa po tayo sa normalidad ng panahon. Bagamat binubuksan na unti-unti ng ating gobyerno, ay pipilitin po natin makasunod sa inatawag po na quarantine rules, social distancing, paggamit po natin ng face mask. Alas 8 po ng umaga sa dako ng Rahal ay yung mga kapatid dito, pero yung kabanatuan meron sila sarili. May pastor dun eh. Ang nais lang po namin, lalo na sapagkat ito prerogative ng pastor, binibigyan sa ating prerogative, may chapel tayo. Yung mga chapel nila Kabadurubet, at tulong chapel, lalagyan niya ng ministro lahat yun. At yun namang mga iba ay talaga may mga bata po kasi hindi pwede lobas. Pwede sila sa bahay, doon sila naka-hook up sa ating online pasalamat. Ito po yung maidadaos natin ng mapayapa at maayos. Para sa 2021 ay sisimula po tayo sa bago yugto ng ating pagkasama-sama. Ngunit naniniwala po tayo, sumasampalataya tayo na lahat ng bagay ay ating magagawa sapagkat mayroong Diyos na nagpapalakas sa atin. Hindi maghihadlang ang anumang sitwasyon ng panahon na hindi natin magawa ang ating pananampalataya. Gaya po ng sinasabi ng iba, ngayon daw taon neto, walang Pasko ang mga Pilipino. Pero naniniwala po tayo na ang mga kapatid sa loob ng IDBCJ mananatiling may Pasko sa kanilang buhay, sa ating buhay, anuman ang panahon na ating kinakaharap. Sa isang mahalagang paksa na may ganitong pahayag at inyong pakinggan, ang kahulugan ng Pasko at Bagong Taon sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, sa Iglesia ng Diyos sa buhay kay Kristo Jesus. Ano mo ang kahulugan ng salitang Pasko? Saan po nang galing ang salitang Pasko? Sa pasimulang tanong, sino ang Pasko at Bagong Taon ng mga kaalib sa Iglesia ng Diyos sa buhay? Unang Korinto 5 at ang talata po ay 7. Ganito ang nakasulat, mga kapatid. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong lipak na tulad sa kaywalang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa bagay si Kristo. Ang Pasko po na binabanggit ng Biblia ay naihain na ika. Ang ating Pasko ay ang ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang Pasko. Kaya hindi totoo, siya sabi na iba na walang Pasko. Mainam po yun sa sanlibutan kasi kung meron kayong inaanak, walang pagmamano sa inyo. Wala kayong bibigyan. Pero ang mga Pilipino, hindi kasi po sa kanila na lagi sineselebrate ang Pasko sapagkat ang paniniwala nila sa Pasko ay kapanganakan daw ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, hindi po December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Maunawaan po natin yan sa kapatuloy ng ating pag-aaral. Sapagkat ang kahulugan ng salitang Pasko, na binabanggit po sa talatang ito, kordero ka ng ating Paskwa, galing sa salitang Paskwa o Pasko. Pasko, it is ang galing sa salitang Kastila na Pas. Kaya nga sa English, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Sa Kastila, Gloria, en las alturas, a Dios, el que tierra, paz. Sa lupa ay kapayapaan, el que tierra, paz. Kapayapaan, paz, para los conhombres, para sa mga tao kinalulugdan niya. Kaya ang ibig sabihin po ng Pasko ay kapayapaan. At ang hain tungkol sa kapayapaan ay naihain na sa makatinday si Kristo. Bakit naihain na? Sapagkat ang unang Pasko ay ginanap ng lahing Israel para ikanila i-celebrate ang kapayapaan. Kapayapaan sa mahabang panahon ng kanilang pagkatiit sa makapangyarihang kamay ng kaharian ng Ehipto. Sila'y naging busabos, sila'y nabuhay na walang pinuno, walang kalayaang maglingkod. Ngunit nung sila ilabas ng Diyos sa lupain ng Ehipto ay sila po'y nakadama ng kaginhawahan. Sila po'y nakadama ng kapayapaan. Sapagkat sa kapangyarihan ng Diyos sila po ay nakapanahanan sa lupang ipinangako. Ngunit hindi nagtagal, ang Pasko ay napalitan ng kaguluhan.
napalitan ng kawalan ng pag-asa at napalitan ng kasalanan at kasamaan. Kung kaya minarapat ng Diyos na itatag na muli ang kanyang layuning magkaroon ng pag-asa ang tao at makahadaman ng kaginhawahan ng kanilang kaluluwa sa makatwidayang pagkakaroon ng kapayapaan. At yan ang dahilan kung bakit may hain tungkol sa kapayapaan. Ang hain tungkol sa kapayapaan ay wala iba kundi si Kristo. Kaya kung ang hain tungkol sa kapayapaan ay si Kristo, hindi pwedeng kainin yon sa Noche Buena. Walang kainan na salaman ang tunay na Pasko, mga kapatid, sapagkat ang kordero daw ng ating Pasko ay naihain na. Kaya spiritual po ang Pasko. Kaya mga kaanib sa loob ng IDBCJ, may Pasko sapagkat meron tayong kapayapaan, meron tayong bagong taon ng ating buhay, taon na sa tuwid-tuwid ay sinisikap nating pabutihin ang buhay natin. Kasi minsan, pagdating ng bagong taon, kinakailangan daw magkakasama kayo, meron, ang suot mong damit ay polka dots. Swerte raw yun para maraming pera sa Pasko. Kinakailangan ay ang iyong nakahain sa iyong hapagkainan ay mga bilog na prutas tulad ng kiyat-kiyat, tulad ng mansanas, ay larawan daw ng pagsalubong sa isang magandang hinaharap, mga kapatid. Pero mataas pa rin ata ang halaga ng prutas, pati gulay. Bumababa na po ba presyo ng ating gulay? Kaya at pati presyo ng lahat. Kaya problema rin po yung pagsalaman talaga ang naging batayan ay hindi na magagawa ng tao. Ang pagkakaroon ng Pasko at bagong taon, pero mga kaanib sa loob ng IDBCJ, meron tayong Pasko, meron tayong bagong taon. Hindi po date ang ating Pasko, hindi rin bagong taon ang ating Pasko, kundi ang ating Pasko at bagong taon ay damdamin na ating po ipinagdiriwang. Selebrasyon ng ating kalooban na tayo malaya na. Selebrasyon ng ating pag-iisip na hindi na tayo alipin ng sino man. Yan po ang ating bagong taon ng buhay. Lucas 4:17 hanggang 19. At ganito po ang ating masisiguro, mga kapatid. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. At binuluklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dako kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan na nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Taon sapagkat nabago na ang ating taon. Hindi po date. Yung taon ng dating buhay, sa tuwi-tuwi na, sa araw-araw, day by day, mga kapatid, ay taon ng bagong panahon sapagkat meron tayong Diyos na tunay na ating pinaglilingkuran. Kaya ang hiwaga po nito ng ating Pasko at bagong taon, kaaliwan at kapayapaan. Dos-dos na aklat ng Kolosas. Pakinggan po natin at ganito po ang nakasulat at inyo pong pakinggan, mga kapatid. Kolosas 2 at ang talata po ay 2. Mga kapatid, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig, sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, o makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa bagay-bagay si Kristo. Kapayapaan, kaaliwan. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan at kaaliwan? Nasa isip po yan. Lubos na katiwasayan ng pagkaunawa. Mga kapatid, sapagkat kung hindi po sa pamamagitan ng ating pag-iisip na masukat natin yung hiwaga. Ang hiwaga hindi masukat sa bagay na yung nakikita. Ang bagay na hiwaga hindi masukat sa bagay na yung nahihipo. Nadadarama, naaamoy. Ang hiwaga ay ating nasupungan sa pamamagitan ng nadaram ng ating kalooban.
Mga kapatid, hindi po regular na feelings, kundi nilalaman ng ating mga puso, sapagkat ang sabi ng kasulatan, mga aliw. Alin ang mga aliw? Ang ating puso. Bakit po mga aliw? Sa pagkakalakip sa pag-ibig. Ano yung sabihin ng pagkakalakip sa pag-ibig? Pag-ibig ng Diyos at ni Kristo sa buhay natin. Na kahit ganito ang kalagayan ng bawat iya sa atin, na tayo po ay mahirap, iba natin mga kapatid ay may mga dinaranas na mga problema at suliranin ng buhay, kalusugan at pamumuhay, at ang iba nating mga kapatid ay suliranin sa kanilang tahanan, suliranin sa hanap buhay, sa maraming suliranin. Ay hindi po ito mawawala, pero hindi po dapat mawala sa atin. Ang alin? Ang kapayapaan na nasusukat sa pamagitan ng ating pag-iisip. Sapagkat ang pag-iisip po ang siyang gagabay para maabot po natin ang lubos na katiwasayan ng pagkaunawa. Sa English, the full assurance of understanding. Paano mo susukatin na ang sakit ay kaginhawahan? Mga kapatid, paano susukatin ang kawalan sa mga suliranin ng pangailangan ay kapayapaan? Mga kapatid, yan po ang lihim at hiwaga na mapapalitan ng kapayapaan sapagkat umaasa tayo sa Diyos. Sabi nga nung ating matandang yumaon nung araw, may sakit tuturo, hinihinga. Kayang-kayang sukatin ng pag-iisip at pag ikay hingal kay ikang yan, hindi ka tumigil. Yung sakit mo ikang hindi ka tumigil, isasama kita sa hukay. Kinausap niya yung sarili niya. Pag hindi raw tumigil, isasama sa hukay, ayaw tumigil. Hindi sinama nga niya sa hukay. Payapa. Kapatid, sapagkat naniniwala po tayo sa full assurance of understanding. Lubos na katiwasayan ng pagkaunawa. Ang ibig sabihin po noon, huwag tayo malilito, huwag tayo mawala ng pag-asa, huwag po tayo mangangamba, sapagkat ang lahat ng bagay ay may sagot sa lahat ng mga suliranin ng ating buhay. Kaya po, ito kahulugan ng Kristong Pasko at Bagong Taon sa buhay ng mga kaalip sa Iglesia ng sa buhay. Ano po ang kahulugan nito? Roma 5:1, ganito po ang ating masisiguro mga kapatid. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron po tayong kapayapaan sa Diyos. Paano tayo nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos? Ito po yung assurance of understanding. Yung pagkaunawa ng katiwasayan ng ating pag-iisip. Sa kabila po ng, kasi nga ang paniniwala po ng iba, pag marami kang pera, may Pasko ka. Pag ikaw ay nasa magandang kalagayan, may bagong taon ka. Hindi po ganun Kundi sa pananampalataya ng bawat iya sa atin, ang tunay na kapayapaan. 2:13 hanggang 14 na aklat ng Efeso. Ganito ang ating may siguro, kapag dapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalayo, ay nilapit sa dugo ni Kristo. Dating taon, dating buhay, wala tayong kapayapaan sapagkat tayo po ay malayo sa Diyos. Sa ibang talata ng Biblia, sa 12, ng panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, di kabilang sa bansa ng Israel, taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa, at walang Diyos sa sanglibutan. At dapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo ng panahong iyon ay nalayo, inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan. Kanyang pinag-isa ang dalawa at giliba ang pader na nasa gitna na nagkapahiwalay. Mga kapatid, meron pong pader na nagkapahiwalay. Ano yung pader na yan? Yung hindrance. Sapagkat sabi ng Biblia, noong unang panahon wala tayong pag-asa, sapagkat hindi tayo kabilang sa bansa ng Israel. Ang unang Pasko po ay sa Israel lang. Pero nung dumating si Kristo, hindi sa Israel lang, kundi maging sa mga Hintil. Kaya yung pader na nagpapahiwalay sa pagitan ng Hintil at ng Hudyo ay
inalis ng ating Panginoon Kristo upang yung pader na nagkapahiwalay sa pagitan ng tao at ng Diyos ay magkaroon ng kaugnayan. Ang lahing Pilipino o ang mga hintil ay nagkaroon ng bahagi sa kaligtasan na makabahagi na maging kay Kristo at dumating sa atin ng kapayapaan ng pagiging kaanib sa loob ng iglesia. Kaya, katunayan, yan po ang bagong buhay, ang Kristong bagong taon, 5:17, aklat na 2 Korinto. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. 5, talatang 17, na aklat na 2 Korinto. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Kaya ang bagong taon, hindi bagong kasuotan, hindi bagong sasakyan, kundi ang bagong taon, tinutukoy, bagong buhay. Kaya sabihin ng magulang, "Hoy, magbago ka na." Magbago ka na. Kaya yung pagbabago, mahalaga po yun. Ano pa ba dapat baguhin? Kasi po, kung meron tayong kaisipan na lagi tayong nagbabago, hindi nagbabago ng ugali. Yung mabuti ugali, pinananatili. Ang binabago po natin, alin ba yung mali na nagagawa natin? Na yun ang ating iniiwasan. Kaya, bagong buhay sapagkat ipinakita po dito na dapat palipasin na po natin. Ano pa ilipasin natin? Ang dating buhay. Sama ng loob, hinanakit, labis na pag-aalala, kawalan ng direksyon sa hanap buhay, sa pagkapamilya, sa pananampalataya. Kung dati nakakatulugan mo ang manalangin, dapat baguhin na po yun. Dati parang kang ibon na hindi na nakapanalangin, nakaalis na agad dahil sa busy ang yung pag-iisip na makaalis sa yung pupuntahan. Kaya ito pong bagong taon, maintenance kung tawagin. Minimaintain po natin yung bagong taon ng buhay natin, na buhay ng tayo, suwampalataya, minimaintain natin yan. Mga kapatid, kaya laging bago. Sapagkat ang lumipas na taon o buhay ng mga kapatid, 4:3 na akalat na unang Pedro, ay ganito po ang nakasulat at atin po pakinggan. Ganito po ang pagtuturo. 4, talatang 3. Sapagkat sukat na nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, sa mga kasukla-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya nga, yun yung binabago. Lahat na ng maaari natin ipagkasala. Sapagkat ang kasalanan nariyan. Sa lakad ng mga hintil ay nariyan. Diba, kapatid? Kaya mga kabataan ay dapat umiwas. Kaya ito, quarantine ito. Kung pwede lang po, tuloy-tuloy na ito papayagan ng gobyerno Bakit? Sa statistics ng national population ng Pilipinas, nung magkaroon ng quarantine, bumagal ang problema sa kabataan. Kakaunti na po nabubuntis ngayon Bakit? Hindi nakakaalis hindi napariwara, nasa bahay na. Hindi talaga kinokontrol ng pamahalaan. Mga kapatid. Kaya kung tutuusin lang, yung quarantine sa ating pag-iisip, mananatili. Yung disiplina, mananatili, kapatuloy. Katulad ng ginagawa po dito sa Nevesia ngayon, Santa Rosa. Inaalis na nila yung quarantine. Meron ng, nakita niyo na po ba, Sis Merlin, yung bago, dyan sa palengke, yung tawag nila night market. Dinadaan ako ng alas 10 ng gabi, puro talubata. Mga nakasyon, nakapila, 1 kilometro kulang-kulang ang pila. Maraming tao talaga, puro kabataan. May night market daw dyan. Pag nakuha ng gobyerno, mananagot pa yun ang umuno. Bakit? Wala namang social distancing, punong-puno doon sa compound na yun. Ngayon, nais po ng gobyerno talagang bumalik na yung sigla ng ekonomiya, kasi wala nang pampasout siguro, wala nang makakolekta. Kaya unti-unti niluluwagan ang proseso ng quarantine. Ngayon pa man, ang mga kapatid sa loob ng IDBCJ, ang mga kabataan,
At ang bawat isa sa atin, ang mga magulang, ay dapat na magsikap po, na mapanatili po natin ang ating pananampalataya. Very simple lang naman po yung ating pag-aaral. Meron tayong kapayapaan. Ang alilang Pasko at bagong taon na walang kaugnayan sa buhay ng mga kaanib sa Iglesia ng sa Buhay, 17 na aklat na unang Korinto. Ganito po ang ating masisiguro mga kapatid, Gis, talatang 7. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa Diyos-Diyosa. Gaya niyaong ilan sa kanila, ayon sa nasulat, na upo ang bayan upang magsikain, magsiinaw, magsitindig, upang magsipagsayaw. Ito yung Pasko ng December 25, kainan, ano pa, inuman, at sayawan. Let's have a party! So yun po yung nagugustuhan ng kabataan. Kaya tayo, ang ating po Pasko, lalo-lalo po, yung kahulugan ng salitang Pasko. Christmas. Hindi na masama yung salitang Christmas. At yan pong salitang yan ay etymolohiya na nagsalita sa dalawang salita. Ang kanyang root word, Christmas. Galing po, yan ang modern English, Christmas. Galing sa dalawang salita. Old English, modern English na Christmas. Old English, medieval English na Christes Macy. Christes Macy. Old English na Christes Macy. Kasi galing, ang English po kasi is a part of the German word, yung Anglo-Saxon, a part ng German tribes, German speaking. Part yan po parang dialect ng isa sa mga tribong Aleman ng mga Saxons. Christes Macy. Christmas, Misa ni Kristo. Misa ni Kristo. Nang si Kristo po ay nagmisa, sapagkat sabi ng kasulatan, ang kordero ng ating Pasko o Misa ni Kristo ay naihain na. Kailan po naghain si Kristo sa kanyang isinagawang misa? Hindi nang siya'y ipanganak. Hindi magmimisa si Kristo nang siya pa'y nasa tiyan ng kanyang ina. Ang Misa ni Kristo na inihain, ang korderong hain, sa makatwid ay ang kanyang katawan na pag-aalay sa magitan ng kanyang Christmas o Christes Macy o Christmas o Misa ni Kristo, hindi nang siya ipanganak, kundi nang siya'y mamatay. Misa ni Kristo ay tumutukoy sa kanyang kamatayan, selebrasyon ng kanyang pagkamatay, at hindi po selebrasyon ng kanyang pagkapanganak. Oo nga po salitang Christmas mismo. Bakit? Sapagkat ang December 25 ay pinagdiriwang ng sangkatauhan. Yan po ay kapanganakan ng Diyos-Diyosan. Sa Roman Saturnalia na tinatawag na Diyos-Diyosang si Saturno, na pininiwalaan ng unang mga tao na kapanganakan ng kanilang Diyos na si Saturno. Wala pa ang Christianism, hindi pa ipinanganganak ang Kristo sa laman, meron na pong December 25 na kung tawagin po nila Yuletide. What is the meaning of the word Yuletide? Hindi ba nakikita niya? Minsan sa gift o Yuletide, Happy Yuletide. What is the meaning of Yuletide? Mga kapatid, yun po ang panahon na mas ano man napansin niyo sa pagdating ng December? Anong meron sa December? Malamig, ano ba? Panahon. Bukod sa malamig, ano? Maagang, dumilim. Kaya yung panahon ng dilim at liwanag, meron silang tinatawag po doon, yung pagitan ng dilim at liwanag, mga kapatid, na yung haba ng dilim at liwanag, meron silang paliwanag na yun ang panahon ng kapanganakan ni Saturno. Mga kapatid.
Kung kaya't ipinagdiriwang ng tinatawag na mga Vikings, ng mga tao po sa North America noong araw, ang December 25 bilang selebrasyon sa kanilang Diyos-Diyusan. Kaya po, ang mga kaanib sa loob ng IDBCJ, hindi po namamasko ng December 25. Mamasko kayo, December 26. Para lang mong sabihin, malo po yung kanino? May nagkamano ba tayong kapatid? Nung araw, amano po, sabi ng iyo, tandaan ng pag-ialipit. Pero, tanda rin na ng paggala. Hindi naman po bawal. Hindi naman po directing ibinawal sa atin na magmano sa atin. Hindi naman po naging tradisyon ng iba. Wala pong bawal, wala rin kautusan, wala rin pinagbabawal. Ako po, nung araw, ang natutunan namin, dahil nga ipinanganak sa isang konserbatibo pamilya na hindi naniniwala sa Paskong umiiral, mga kapatid, pag ikaw ay pupunta sa mga magulang, sa halip na magmano, pakis sa matatanda. Ganun di ba? Punta sa San Leonardo. Kasi matalos hindi kang sinabi. Kami magkakapatid, punta kami sa nuno namin, kiss sa pisngi ang paraan ng paggala. Ngayon po, ay hindi na, sapagkat wala na kaming maninuno, nabago na ang lahat. Basta't huwag kang gumawa ng masama. Kahit na hindi ka magmano ka, wala akong bawal. Walang direktong pinagawa. Wala tayong teksto na bawal na magmano. Wala rin teksto na pwede ka magmano. Kung anong paraan ng paggalang, kung gusto mong paraan ng paggalang, Eskimo, yung pag ikaw punta sa ninong mo, yung ilong, ay ibabati mo, pwede rin. Iba naman, sa noo, mapahalagin ka sa noo. Bahala ka. Kaya po, sa atin, ay wala tayong December 25, pero hindi naman tayo tumatanggi sa regalo. Ay, iglesia ka, bawal ka magpasko. Tumanggap ka ng Christmas bonus. Di ba? Ano matawag po sa DepEd? Christmas bonus? Amelioration? May ganun nakalagay doon sa doon sa ano ng kumpanya, Christmas bonus, 13-month pay. 13-month pay ay batay po yan sa ginawa ng Senado ng Pilipinas na palibhasa ay panahon ng pag-ibigay naging Christmas bonus sa batas at tinatawag 13-month pay. Pwede bang sabihin, hindi, ayokong 13-month pay, ayoko ng Christmas bonus, hindi ako naniniwala sa Christmas. Tayo po'y naniniwala. Pag sabi ko lang, mamasko kayo ng araw-araw, wag yung tapat ng December 25. Baka sabihin, Katoliko po tayo. Sa mga December 25, kapanganakan ni Saturno. Mga kapatid. Ganun po. Sapagkat, kung tayo po'y nakikipagkapwa, may mga ninong kayo tagsanliputan, binigyan ka, tanggapin niya. Basta hindi kayo naniniwala, ng December 25, ang kapanganakan ni Kristo. Mga kapatid. Sapagkat ang pagbibigay, ang pagkakaloob, ng regalo, pagtanggap ng regalo ay kagandahang loob. Binigyan ka ng kaalam mo, bakit hindi mo tatanggapin? Binigyan ka ng Christmas bonus. Kaya ang IDBCJ naniniwala po sa tunay na diwa ng Pasko na ang kaginhawahan, ang kapayapaan, ang kasiglahan, ang kaunlaran ay isang positibong direksyon ng mga kaanib sa loob ng IDBCJ. Ang mahalaga lang po, hindi tayo nabubuhay na maglingkod sa Diyos-Diyosan. Hindi tayo babalik sa dating kaugalian ng maling pananampalataya. At hindi rin naman tayo mga ngaroling. Wala nang karoling yan. Tawag na yung kaugalian ng iba na ginagawa ng mga Catholics. Sila po merong tawag na iba't ibang ritual. Pero tayo po, walang date yan. Ang pag-ibigay at pagtanggap at ang pagkakaloob, yan ay maintenance. Kaya nga linggo-linggo tayo po ay sumasamba sa Diyos. Linggo-linggo nagkapasalamat tayo sa Diyos. Tulad ng ating kapatid na Willie Santiago, sa oras na ito ay naging, kasi ang batas, lagit maging magpapasalamat dahil po sa mapatubay pagliligtas ng Diyos. Narito rin ang ating kapatid na Jed Cebu dahil po sa handog pasalamat sa dakilang Diyos sa lahat ng kagandahang loob, mga pagliligtas at mga patnubay sa bawat lakad ng kanilang buhay at paghahanap buhay. Nakabalik na po ba si Brad Jed
sa TI. Nasa TI na si Brad Jet. Ayos pala eh. Malapit na ako pag nagpa-compute ng aking estimate at billing collection, Brad Jet. Malapit na, malayo sa nuwan eh. Brad Jeremy, Sis Raquel, and Sis Riel Manggubat. Nagkapasalamat sa dakilang Diyos na buhay sa mga kapayapaan, mga kaligtasan, maayos na kalusugan at maayos na hanap buhay. At ang ating kapatid na Maria Teresa Meralpis, saan lokal si Sister? Sa Sabang. Ay nagkapasalamat sa pagsabit na kanya 23 taong kaarawan ngayong December 13, 2020. Si Brad John Alfred Balwis, handog, napasalamat dahil sa kaligtasan sa aksidente. Kahapon po nandun kami sa Tagaytay, nasa Alfonso Cavite o Abaylan Cavite, kapag ang kapatid na Rewel Santiago po ay nagbasbas sa ating mga kapatid na mga senturyon, kapatid na nasa Navy sila, kapatid na Richard Balwis, at sila po ay binasbasan dahil sa kanilang pagsasama, at matagumpay po ito nagawa, nagampanan. Sana napanood niyo yung, na ba yan? Napanood na ba yung, para pala mga pastor sa IDD, pag naka-Amerikana at naka-necktie at naka-botay, para mga silver talaga na. Sabi na sa ako, picture tayo, para meron tayo, pogi ang po sa akin. Kaya kapag dalawer, sabi niya, bigyan ng Amerikana lahat ng pastor. Para pasalamat, naka-Amerikana mga pastor. Napakamura na po pala, punta ka lang kay Henry C, punta ka lang kay Gokong Wei. Nandun pala ang gamit. Kaya, si Kapatid na Alfred, nandun din, isa po siya doon sa, anong kanyang naging papel doon? Abay, ano? Abay. At nakita ko rin si Kapatid na Alfred, may ngiti sa kanyang, may kislap ang kanyang mga mata. Lalo-lalo na yung kanyang kasamang dalaga. Di ba? Talagang ganun eh. Pagkat itatingan niya, meron na rin sinisinta. Karapatan din ng isang binata na magmahal at mahalin. Kaya nga nagpapasalamat ang ating kapatid. Dahil una naligtas sa aksidente. Kaya ang kaligtasan sa aksidente, talagang ang long driving po tayo. Sabi ni Kapatid Andus, uwi ka, ako naman ang papalit sa'yo. Paano papalitan? Nagihili ka na. Sa pag-alakbay, 1,000 kilometers, palitan na yun eh. Pag tinuos eh. At ang mahalaga po doon, nakauwi, nakabalik. Magpasalamat, nakasamba. Kasi po yung accident part ng ano yan. Hindi may iiwasan yan. Hindi may iiwasan kasi kahit sa loob ng bahay, pwede ka ma-aksidente eh. Kahit sa loob ng bahay, pwede ka ma-aksidente. Nadulas ka, namanliang ka, nahulog ka, nahilo ka. Nandiyan po yan. Kaya lang, ang sabi ng kasulatan, naniniwala po tayo sa guardian angel. Naniniwala po tayo sa Anghel de la Guardia. May anghel na tumutulong sa atin na siyang naroon sa bayan ng Diyos at nangangalaga sa bawat isa sa atin. Pag may panganib, ilalayo tayo sa panganib. Pero kayo pa man, ang kapalaran at kalagayan ng bawat isa nasa Diyos. Kasi sabi natin, kaya tayo nakapagkapasalamat dahil naligtas tayo. Ang ating kabayan na Winnie, nagkapasalamat dahil din siya naligtas. Kaya ang kaligtasan ay mahalaga. Sapagkat ang kaligtasan ay kalayaan. Kaya nga hinihiling natin na yung mga kapatid natin may sakit ay gumaling na sa karamdaman. Hindi ang ibig sabihin, hindi tayo malaya maglingkod. Pero malaya, napakasartong malaya kang makaawit sa Diyos. Sapagkat ang kalusugan ay mahalaga, sapagkat magagawa mo na umawit sa Diyos. Kasi kung nasa atin ang karamdaman, talagang mental control po ang kailangan dyan. Huwag niyo pong palungkutin ang inyong sarili. Sapagkat ang kalungkutan ay nasa pag-iisip. Kaya kung pasiglahin natin ang aming pag-iisip, part ng science, lalakas po ang inyong human immune system. Sapagkat hindi ka nawawala ng pag-asa. Huwag ka magmukmuk. Sa bahay lumabas ka, iyong damhin ang init ng araw at ang hangin ay iyong singkutin. Pasalamat tayo sa Diyos, manalangin tayo sa Diyos, at maniwala po tayo na lahat ng bagay ating malalampasan. Mga kapatid, huwag po nating katakutan ang mga bagay na dumarating kung ito man ay nagkapahirap.
nadala-dala nating pasan. Ang maniwala po tayo na Diyos ang nagbibigay ng buhay at nagdadagdag nito at nag-aalis nito. Mga kapatid, ang mahalaga lang po, isipin po natin na sa ngayon, ligtas tayo sapagkat nakasamba tayo. Bukas uli, ligtas tayo. Sa susunod, ligtas ulit tayo. Sa araw-araw, na pagmulat ng ating mga mata, sa pagising ay ligtas tayo. Yan ang konsepto, mga kapatid. Mahirap din naman po, napakahaba ng buhay, inabot ka na 100, nasa higaan ka lang. Hindi ka mawala ng buhay. Napakahirap din naman. Kaya mga kapatid, nais po ng pangasiwaan ng IDBCG na magkaroon talaga tayo ng peace of mind. Pinakamahalaga po yung peace of mind. At ang peace of mind, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng tunay na kapayapaan. Kaya yung Pasko, kasalukuyan. Pero Pasko rin ito, hindi magiging magulo. Kasi nga, hinold ng government. Kasi wala na raw po na gobyerno, baka biglang mag-jump up ang COVID at mahirapan muli ang stress na ang funding ng ating pamahalaan, din nila kaya. Kaya talagang pagdating ng okasyong ito, talagang ililimit nila. Kaya pagdating ng January, lalabas sa national budget, baka hindi na kayanin bumagsak ang Pilipinas sa kanyang pang-ekonomiya. Kaya siguro walang paputok. Wala to dating kaugalian na ang mga crisis party ko ngayon ay Zoom virtual party, ano? Zoom. Pero hindi bale, kahit Zoom, basta yung bonus ng kumpanya ibigay para masaya ang mga Pilipino. Kahit na wala ng kainan, kahit na wala ng dating kaugalian. Kaya tayo naman, mga kabataan, ganun po ang ating pananampalataya. Hindi ang Pasko ay date, hindi ang bagong taon ay date. Kundi yan ay damdamin ng selebrasyon ng ating kalooban sa kalayaan at kapayapaan ating tinatawag. Dito sa bansang Pilipinas, ang IDBCJ, o Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus, ang nakasumpong ng kapayapaan. Bakit? Sapagkat isang dahilan ng pasasalamat ng bawat iya sa atin. Nakasulat po yan sa 5:23 na aklat ng Efeso, akin pong mabanggitin na gaya nga ng dahilan ng pasasalamat ng ating mga kapatid. Sa 3:15 na aklat ng Kolosas, ay ganito po ang ating 5:20 na aklat ng Efeso, na kayo ay laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Ano ang sabi ng kasulatan? Na kayo ay laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Ano ang ating pinagpasalamat sa lahat ng mga bagay? May sakit ka ngayon? Ipagpasalamat mo yun sapagkat ligtas ka ngayon. Buhay ka pa ngayon. May problema ka sa buhay na kinakaharap sa iyong hanap buhay, pamilya, pagdadala ng buhay, nagkapasalamat ka pa rin ngayon sapagkat humihinga ka pa rin ngayon. Sapagkat nasa iyo pa rin ang pagkakataon ngayon para gawin na alalahayan ng Diyos sa kaligtasan. Dahilan kung bakit narito ka ngayon. Kaya tayo kailangan magpasalamat sa lahat ng mga bagay in the name of Jesus Christ. At sa aklat po ng Kolosas ay sinasabi po doon, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo o ang Pasko ni Kristo, na diyan ay tinawag din naman kayo. Tinawag kayo. May Pasko ka sapagkat tinawag ka saan? Sa isang katawan. 1:18 ng Kolosas. At siya ang ulo ng katawan. Sa makatwid bagay, si Kristo. Sa makatwid ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay ang bahay ng Diyos, na ang sabi ng kasulatan sa 10:21 na aklat ng Ebreo ay isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, na mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok, nagkaroon tayo ng kalayaan. Ang ibinunga ng kalayaan
ay kapayapaan. Ang ibinunga ng kalayaan ay kaginhawahan. Hindi ba pag ikaw ay pinalaya mo ang iyong isip sa sama ng loob, ano ang katumbas ng pinalaya mo ang iyong pag-iisip sa sama ng loob? Sarap ika ng feelings. May kanta mong ganun eh. No? Sarap ika ng aking nadarama. Pinalaya mo ang iyong pag-iisip sa sama ng loob, sa hinanakit, sa mga bagay na mga taong gumawa sa iyo ng di narapat. Pinalaya mo. Kaya ang katumbas ng kalayaan, pinalaya tayo ng Diyos sa kasalanan. At ang ibinunga ng kalayaan, nagkaroon ka ng pagkakataon to enter. Nakapasok ka saan? Sa mamagitan ng precious blood of Christ. Sa mamagitan ng dugo ni Kristo. Sa mamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin. Sapagkat si Kristo ang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. At ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos na buhay. Sapagkat ang tunay na iglesia ni Kristo, na bahay ng Diyos, kay Kristo Jesus, iglesia ng Diyos na buhay, na nagpapasalamat tayo at maghari sa atin ang kapayapaan ni Kristo, na tinawag tayo sa iglesia ng Diyos na buhay, at kayo'y maging mapagpasalamat. Kaya mga kapatid, mula po noon, huling talata po na ating pag-aaral, hindi tayo alipin ng sino. Malaya na tayo. Sapagkat may Pasko na tayo sa buhay. Sa 6:20 hanggang 22 na aklat ng Roma, ganito po, sapagkat ng kayo ay mga alipin ng kasalanan, kay laya na tungkol sa katwiran. Malaya na po tayo. At paano makikita ang tunay na Pasko at bagong taon sa mga kaanib? Kaya nga nakapagpasalamat tayo dahil malaya na tayo. Sabi nga ng Biblia, ilabas mo ang aking kaluluwa sa bilangguan. Bakit ba nabibilanggo ang iyong kaluluwa? Nabibilanggo dahil naalipin ang kasalanan. Mga kapatid. Pero tinanggap mo ang katotohanan. Lumaya ka. Sa 1:6 na aklat na 2 Korinto, ganito po ang ating may siguro, mga kapatid. 6, talatang 6, sa kalinisan, yan po. Sa kaalaman, kasi pag tayo malinis, sarap po matulog, wala po tayong pag-aalala sapagkat wala nagagalit sa atin. Sapagkat hanap buhay na malinis, pagsasalitang malinis, batas, pagdadala ng pamilya na malinis, sa kaalaman. Kaya po yung kaalaman, yan po ang susi. Sabi nga po, kung may sakit ka, dalangin mo sa Diyos. Sabi ng doktor, hoy, wala ka ng pag-asa. Bakit? hindi naman ikaw ang Diyos. Baka po yung bumabasa ng binabasa niya, estudyante pa lang. Mag-araw po, inaalala ko yung isang kapatid. Padala sa PGH. Pagdating sa PGH, sabi ng doktor, naku po, kinakailangan po ikang biyakin na ulo nyo. Yun nagbasa, nag-aaral pa lang. Kailangan pala niya ng practice. Nung makita niya ng Dr. Santa Maria, tigil niya kaya. Habulin mo yung operasyon na yan at huwag ituloy ang operasyon. Hindi na lalo ikaw sasamain yan. Hanggang ngayon, kapatid na yun, buhay. Napigilan lang sa dahil nga nung basahin dahil sa nag-aaral pa lang, yung tukor pa lang, tumingin, nag-aaral pa lang, baka naman mas mahusay na doktor, na titingin. Kaya, huwag po sinabi agad, naniwala. Kinakailangan, kaya sa Pilipinas po, meron tayong tinatawag na Western medicine at maraming espesyalista tumitingin. Meron din naman Eastern medicine. Hindi nakuha sa Western medicine. Makauubra ang Eastern medicine. Eastern medicine, yung dating lunas, yung tinatawag na lunas pangkalusugan. Mga kapatid. Kaya mahalaga din po ang lahat ng ito. Bakit po na sinasabi yung talatang binabasa po natin? Hindi pa po tapos. Okay lang yan. Nandiyan na yung mga kapatid natin. Sa kaalaman, mahalaga po ang karunungan. Kapag ang karunungan ang siyang magkasabi sa iyo, hanggang dito ko na lang. Ito ang sitwasyon mo. Kumbaga sa abogado,
Pag nakita talaga ng mahusay na abogado, talo tayo. Saka ito ang mangyayari sa iyo. Ito ang dapat mong gawin. Ito ang adjustment na gagawin mo. Kaya ang buhay po natin, meron tinatawag na tuos ng kaalaman. Saan ka tutungo? Ano ang gagawin mo? Kailangan scientific approach. Sa pananampalataya at sa buhay nila scientific ka. Kalkulado mo. May tuos na kaalaman. Tayo ka ng bahay. Hindi pagkatapos ng bahay tinayo mo, magtatawa na, di mo ikaw nagpatayo, hindi naman ikaw matapos. Sabi ng ating Panginoon Kristo, kaya may kaalaman. Yung direksyon ng iyong puntahan, 1,000 kilometro ang direksyon mo, kailangan well-fueled ka. Ito sa iyong paglalakbay. Kaya may tuos ng kaalaman. Practicality ng buhay. Sa buhay nito at sa pananampalataya. Yung bang relasyon ko ngayon, may pag-asa pang magbago. Siya ba'y sasama sa pananampalataya? Yan po, kapatid Alfred, hindi ko ba? Nakita ko yung girlfriend ba niya yan? Kasi pag isang dalaga na may kasamang binata na kapatid at maganda ang ngiti, ang tanong, sila na ba? Ganun po. Ganun naman, may tuos. Napakaganda nung sinabi ng iyong kuya, 14 years. Siya nagtiis. 14 years sila nagsama. Hindi niya nabuntis yung kapatid. Iningatan nila ang sarili nila sapagkat tinis nila. At inihanda nila ang sarili nila para sa isang magandang kinabukasan. Sapagkat hindi naman pwede na magmadali ka. Sapagkat sa panahon ngayon, ay kinakailangan po na ikaw ay marunong. Kaya sabi ng kasulatan, sa kaalaman, sampa, sa kagandahang loob. Kaya yung kagandahang loob ng Diyos sa atin, ang sabi ng banal na aklat, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat siya'y mabuti at ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kaya yung kagandahang loob ng Diyos na tinanggap natin, binabalik naman po natin sa magitan ng pag-aalay ng pasalamat. Ano ba? Sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pa kunwari. Yan po ang kalagayan ng ating mga kapatid. Katulad nila Kabrad Jed, Cebu. Si Kabrad Jed, hindi pa nagkasabi kung sino ang kanyang, hindi pa, tumitibok na ba, Kabrad Jed? Ang alam ko, kay Kabrad Jed, siya po ay isang talagang professional, talagang nakapokus sa trabaho. Okay po yan, tuloy natin yan. Kasi, siya sabi naman natin, ano ang meron tayo, basta masihan tayo, ano meron tayo, okay na yan. Asawa ka, di ka mag-asawa. Nasa iyo po yun. Kapag ang happiness ay hindi nakabatay sa kasalukuyan at hindi nakabatay sa hinaharap. Ang happiness ay nakabatay sa pag-iisip. Hindi pwede sabing masaya ako sa susunod na taon sa kasalukuyan sapagkat yayaman na ako. Hindi po Hindi pwede sabing masaya ako sapagkat maharamdamang tuwing nakaligayan sa pagganito ako ngayon. Nasa isip po yan. Mga kapatid, kung saan ka masaya, meron nga sinabi sa Tagalog, kung saan ka masaya, susuportahan. Taka. Kung masaya ka dito, okay. Doon ka masaya. Ang mahalaga lang, masaya ka na hindi tayo nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang ating kapatid na Willie, kapatid na Jed, pamilya ng kapatid na Jeremy, Raquel at Rian, kapatid na Teresa, kapatid na John Alfred, sa oras po ito, tanggapin po ninyo ang basbas ng pagkapala ng ating Panginoon Diyos sa magitan ng kanyang mga kinakasangkapang mga mangaral. Kumarito po kayo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Tayo po nga akbay sama-samang tumindig at tayo po ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandali po ito, dakilang Ama, matapos na aming napag-aralan ng gintong butil ng iyong mga katotohanan. Loobin mo, Panginoon, naway matala ng malalim sa liha ng aming mga puso at aming malakaran at may sa kabuhayan habang pinauutang mo po kami ng buhay at mga kalakasan.
Salamat po ng marami sa kaginhawaan ng buhay na iyong ibinigay. Ang kapayapaan na sukatan ng tunay na Pasko ng aming mga buhay. Hindi po sa bagay na meron kaming tinatangkilik. Hindi rin po sa bagay na wala kami na tinatangkilik. Hindi rin po sa lakas na meron kami at hindi rin po sa hina na meron kami. Hindi rin po sa kalusugan mabuti na meron kami. At hindi rin po sa sakit na meron kami. Kundi ang kapayapaan ay ang banal na pagtatawag na tinawag po sa amin. Na binigyan po kami ng tunay na pag-asa ng buhay. Sa magitan ng aming Panginoon sa Kristo, pinalaya mo po kami sa kasalanan upang makadama po kami ng tunay na kaginhawahan ng aming mga kauluwa, ng kalayaan ng aming pananampalataya upang magawa namin ng puspos ng kaalaman at kagandahang loob, Espiritu Santo at pag-ibig na nagmumula sa iyo, sa aming buhay at pag-iral. Bagamat ito po ay magtatapos sa araw na iyong itinakda, ay nakakaasa naman po kami sa isang mapalad na pag-asa na nabungan ng banal na pagkatago po sa amin. Itinanghal po kami na yung mga anak na natubos sa kasalanan upang kami po ay makaasa sa iyong pangakong buhay na walang hanggan. Amen. Dahil po dito, Ama, sa iyo na lamang po namin inilalagang ang aming buong pagtitiwala ng aming kapalaran, ng aming buhay, ay ikaw ang nakakaalam. Ngunit sa iyong dakilang kahabagan, sa bawat iyas amin ay umaasa kami, hindi mo po kami pababayaan. Tulungan mo po kami, gagabayan mo po kami sa lahat ng araw at sandali ng aming mga buhay. Ang tuos ng kaalaman ay patuloy mong ipahintulot sa bawat iyas amin upang sa tuwid-tuwid ay mapanatag ang iyong mga anak sa anumang uri ng buhay meron kami. At kung magkagayo ay mga anak ko po kami magpapatuloy. Mamintan na po namin sa aming buhay ang taong bago at kapayapaang Pasko ng aming mga kalagayan. Ano man ang hirap na aming danasin at pagsubok ng buhay na aming tiisin, ay mananatili po kaming panatag na mapayapa. Araw-araw na iyong ibinigay sa amin, ay ligtas kami, pupuri at luluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Dakilang Ama, narito po ang iyong mga alipin nagkapasalamat. Bagamat sa iba't ibang kaginhawahang ibinigay mo po sa kanila at kapayapaan ng buhay na kanilang nadama. Ang kapatid na Willie Santiago, pamilya ng kapatid na Jeremy, ang aming kapatid na Alfred at kapatid na Teresa, kapatid na Jed Cebu, sa kanilang kalagayan at pamumuhay. Kapalain mo po sila. Ikaw ang nakakaalam ng haka ng kanilang puso. Nang naisin nila na ipinakikiusap sa iyo sa oras na ito na kanilang mga adikain na hinihiling sa iyong banal na harapan. Ngunit umaasa kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magbibigay ng biyaya at pagkapala. Sapagkat mula sa luklukan ng iyong awa ay sinasabog mo ang maraming pagkapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngunit nakikiusap kami, Panginoon, naalalayan mo kaming palagi at sa kanila pong paghahain ng pasalamat ay magawa po nilang palagi ito upang sa tuwid-tuwid na ay magawa po nila na makapag-alay ng mga haing ukol sa Espiritu na nakalulugod sa iyong dakilang paningin. Maasa kami, Panginoon, na patuloy mo silang pagkapalain, ang handog na pinakapasalamat ay iyong tatanggapin, at ang bawat iya sa amin sa tuwid-tuwid na isang kasiyahan na palagi na ikaw ay aming alalahanin, kilalaning isang Diyos na buhay, na walang kamatayan, na sa iyong dakilang kapangyarihang iyong kinaroroonan, ay patuloy mo kaming tutulungan. At sa gayon, patuloy kaming makapagpasalamat sa iyong banal na harapan. Maasa kami, Panginoon, na pinatawad na rin po kami sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. At palalakasin po kami palagi sa oras at sandali ng aming mga buhay ang mabuting kalusugan na iyong ibigay, upang ang bawat araw naman na aming ilalagi ay magamit namin sa masiglang paglilingkod. Siyang hinahanda mo po sa bawat iya sa amin. Maasa po kami ng iyong pagkapala, banal na bendisyon ay gagawad mo sa iyong mga anak, sa iyong mga alipin na gahain ng pasalamat. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen.
Panginoon naming Diyos na Panginoon namin sa Diyos. lahat na ito po hawak po sa aking mga kamay. Opo. Na naging bunga ng pag-iibig at pananampalataya ng bawat isa. Siya nga po, Panginoon. Lobin mo po sa ating magamit lamang po ng dukhang pangasiwa sa Opo. kaya ilalagyan natin yung mga banal ng mga katulian. Upang dito po sa silong ng langit ay di mo po pulagi ang mahalagin po pulit at dakila sa iyong kabanal-banalang kapatid. Amen. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, umaasa po kami ng salaping ito. Gayon din ang mga nakayanang handog ng mga anak mong nagpasalamat sa hapong ito ay naging isang masarap na samyong natulog sa iyong kaitaasan. Opo, Panginoon. Matala po sana itong kabanalan sa aklat ng aming mga buhay. Kung karapat dapat mo po kung tawaging tagapagmana ng pangakong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, hindi po namin makalimutan ang dalangin sa iyo. Kami yung mga anak na kinaksangkapan sa dakilang gawain. Naway pagkakalooban niyo po sana kami, Panginoon, ang mga pagkakakita kasangay lamang po ng iyong banal na kalooban upang ang mga bahagi po nito ay magamit sa pagtupad sa mga tungkulin niyata mo sa aming mga buhay. Ang lahat ito ay aming hinihiling na pinasasalamatan sa tanging pangalat karapatan ng aming mananakop na si Kristo Jesus. Amen. Doxologia, mga kapatid. Sa bisa ng karapatan na pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga pangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang sumasa mga langit, ang kanyang biyaya, pagliligtas, kapayapaan, pag-ibig, at ang pangikilakip ng kanyang banal na Espiritu na maghari sa ating mga puso, wala ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, gaya po ng paalala ko, yung inyong video, maganda i-edit nyo rin kasi kagandahan ng video, naka-edit, padala sa tech team, inyong mga awit panlokal, mga individual na awit, soul, ang mga awit na kahit duet, para po yung pangkalahatan natin, talagang pangkalahatan ito kasi pagkatapos ng panalangin, ay yung ating OBS-CBN natin, ayusin natin, mula sa pagkatapos ng panalangin, pwede na mag-loads ng mga activities ng church, mga awit individual, kahit na pagkatapos din ng seremonya ng pasalamat, tuloy-tuloy pa rin yung mga mapanood natin. Kaya kahit na sa tingin ko, si Eva, kahit na 300 awit ng ihandog ng mga kapatid, alas 12 pa lang ng hating gabi. Pag nag-load na tayo doon, hanggang sa alas 12 ng ados, bago maghating gabi. Yun, 24 hours na activity yan. Talagang pangkalahatan yan. Ganun po ang mangyayari. Salamat po sa inyo.